Hi guys, this is your Feng Shui Mom. Pali today, share ko lang tong video about sa mga taong gustong mag-purchase ng mga lucky charms nila or any type of ano, pampaswerte. Pampaswerte sa bahay, sa tindahan ninyo. So, kung ano man. Meron din mga pampaswerte sa love, 'di ba? May pampaswerte sa health, may pampaswerte sa sugal. So, sa career ganyan, depende kung ano po yung gusto niyo. So, i-share ko lang sa inyo kung ano yung magandang suggestion. So, para sa business, sa mga may nag-handle ng business and nasa sales industry, ang may sasuggest ko para dyan is Citrine and 9DZI. Especially kung may mga pautang kayo or pinapaikot nyo yung pera nyo. So, monetary gain ang 9DZI. Ang base na gamitin ninyo is citrine. Ang citrine kasi is money magnet. Pwede nyo rin yung dagdagan. Kasi actually, mga lucky charms naman, kagaya sa akin, pag sa akin kayo magpa-purchase, ang mga lucky charms naman is customized. So, pwede nyo dagdagan niya ng piyaw. Ang piyaw kasi, bukod sa pangontra siya kay Taisu, kay Grand Duke Jupiter, para sa mga Year of the Horse, Year of the Rat, Year of the Snake, and Year of the Pig. Bukod sa pangontra siya sa Taisu, yung mga animal sign na binanggit ko, ay yung may mga kailangan ng piyaw. Bukod sa gano'n, na pangontra yan, ang piyaw is money catcher, safety, and protection. Pwede din naman ang ilagay dyan is the infinity number 8. Explain ko lang sa inyo, marami kasing 8. So, depende sa stone. Pero yung what I have here, na nasa stock ko, is yellow jade. Ang jade po kasi is for good health, and ano yan, wealth. Ang symbol ng 8 ay for unending wealth, unending health, unending success. So, kung ang gusto naman po natin ng ma-enhance or part na gusto natin na swertihin tayo, like for example, career, pwede naman po tayo magruyi. Ang ruyi po is for power and authority, career success, and especially dun sa mga humahawak ng mga tao. Like for example, ikaw ang team leader, manager ka, supervisor. So, maganda po ang ruyi. I'm talking about ruyi DZI. Ang DZI na, mga DZIs, yan ay gawa sa agate. Good luck, safety and protection ang ibig sabihin ng stone na yan. At maraming variants ang DZI. Meron kasing 9DZI, may ruyi, may ruyi lang, meron namang ruyi. Mas maganda yung ruyi po na may Kuan Yin. Si Kuan Yin kasi, dalawang icon siya sa isang DZI. Ruyi, na-explain ko na kung ano yung Ruyi, then si Kuan Yin. Si Kuan Yin kasi is God of Wishes. So, every time na may minamanifest tayo or meron tayong wishes, irarab lang natin si Ruyi. And then dun sa, meron din tayong DZI para sa nagmamanifest ng love or yung gusto na makapag-asawa. So, ang tawag naman doon is 2D. So, kung wala kayong jowa or naghahanap kayo or may karelasyon na kayo at gusto nyong mauwi sa kasalan, I'm suggesting na mag 2DZI kayo. Pwede din naman po na kung babae, 2DZI na merong Mandarin duck as icon dun sa top ng Lucky Charms. Kung halimbawa naman po na meron tayong health issues dito and ayaw magsuot ng Lucky Charms, pwede naman po na ma-enhance ang ating wealth using si Medicine Buddha. Pwede rin naman pong Holy Gourd, meron din pong cards niyan. Meron din naman pong keychain na Holy Gourd yung icon. Sa Lucky Charms, I'm suggesting jade para sa Holy Gourd. Kasi nga, health and wealth ang jade. And then yung base, mas magandang ang i-base nyo dyan sa Lucky Charms bracelet na yan is amethyst. Ang amethyst kasi, actually it's one of my favorite stones. Ang amethyst is it's a calming stone, safe every time you travel, and then to prevent nightmare, witchcrafting, and usog. Yan yung benefit ng amethyst. And at the same time po, ang combination ng amethyst sa jade, FYI sa mga listeners ko, ang combination ng jade at ng amethyst is for unexpected wealth and luck, unexpected blessing.
Yung mga information na yan, hindi yan nasi-share sa inyo ng most ng mga bibilhan nyo ng mga Lucky Charms. Kasi, hindi po sila hindi sila nagpo-feng shui. Actually, nagbebenta lang sila. So, alam lang nila yung mga meaning ng stones, but not everything about that. Ang susunod ko naman na i-share sa inyo is yung mga nagtitake ng exam, bar exam, kung ano mang profession ang kinukuha nyo, or yung talaga nag-aaral pa lang sa college, ganyan, at gusto makapag-abroad. So, pwede po kayong bumili ng display na ngayon taon na to ilalagay nyo sa West. Pero kung gusto nyo naman po na Lucky Charms, I'm suggesting display ng globe sa West sector, use compass lang. Sa Lucky Charms naman, meron din pong globe icon. So, ang base na gagamitin nyo dyan is lapis lazuli. Why? Because ang lapis lazuli po is memory enhancer. Habang ang globe naman po ay examination luck and global opportunity. So, it goes well din sa mga taong gusto makapag-abroad at nag-aantay ng mga visas nila. So, kung halimbawa pipiliin nyo globe display, ilagay nyo lang po sa west sector ng bahay ninyo this year. Para naman po dun sa mga nagmamanifest na manalo sa mga sugal or manalo sa loto, ganyan, or sa sabong, kung any form of gambling, maganda po ang 8 para sa inyo. 8 icon. Ang 8 icon kasi is with gambling luck. Actually, ang 8 and mystic knot, it's the same. The only difference is, kasi ang mystic knot, marami siyang 8. So, ang difference lang nilang dalawa, it's the same meaning, unending wealth, unending good health, unending success. Ang 8 lang po ay may gambling luck, habang ang mystic knot naman is for excellent relationship or strong bond ng relationship. Yun ang meaning niya. So, kung hindi po maganda ang luck nyo, maganda po yung 8 na yan. Like for example po, year of the rat ka. So, pretty bad ang luck ng rat ngayon. And yung mga hindi magaganda ang luck, like year of the rat, year of the ox, year of the tiger, year of the pig, year of the dog, yan. So, sinasuggest na mag-mystic knot po kayo or Lucky Charm na infinity symbol. Yun lang po. If you want to learn more, gusto nyo po ng free advice ko sa Feng Shui, i-follow me, and follow me lang po, and comment dito sa react and comment sa video ko, or you can also direct message me to claim ng free Feng Shui advice kung nahihiya po kayong mag-reach out sa akin through comment section. Yun lang po. Have a good one.